Nasa screen din po, ulitin natin ang 5 verses. Sabay-sabay po natin ulitin. First verse. Ready, sing. I am resolved no longer to linger, drawn by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free, so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He are the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved and You will go with me. Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Nalagay po natin si Charles. Pangunahan tayo sa panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa muli pong pinahintulutan niyo po kami na muling umarap po sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po sa fellowship na ibinigay niyo sa amin kanina, sa mga inaral po namin, sa mga pagkain na kami pinagsalusaluhan. Naway, gabayin niyo pa po kami sa muli po namin pag-aaral. Naway, bigyan niyo po ng magandang puso ang bawat isa na makinig ng inyong mga salita. Naway, maintindihan po, maunawaan ng bawat isa sa amin. Gabayin niyo rin po ang tagapagturo na siyang magpapayag ng inyong mga salita, Panginoon. Ingatan niyo po kami, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ito lang po ang hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ito po sa pagpong awit. Hymn number 118, Victory in Jesus. Okay, sabay-sabay po natin awitin.
The first verse, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood, God's only. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is doing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is doing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and I knew Him, and all my love is doing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Sige po, announcements po natin. Tuloy-tuloy po ang ating prayer meeting, 6:30 p.m. tuwing Tuesday. Sa Sabado po, ang ating Bible study, 3 p.m. ay sa bahay nila Kisha. So Friday, sabihan niyo na kami kung pwede. Kung hindi, doon
4:30 p.m. October na ba sa darating na Sabado? Opo. Lipat na lang natin sa... Makalipat na lang namin sa bahay kesa sa clubhouse. Alin Pastor? Yung extension classes. Okay. Announcements pa, may nalimutan ba tayo? Birthday celebrants ng October, sino? Franco. Franco. Sino pa? Candy. Siya? Si Candy. October 30. 32. Anniversary namin ni nanay. Pero Oh, 30. anniversary pala nila Lola Joy. 26. Na, 33 years na yata kami. Ikaw din, Django? October. March pa yan. Taas ng kamay. 33 years na, 34. 34. Ay, mga 34, 35 na tayo. Oh, ganun. Kasi 30 nagtasa. Ganun nakakaba yung pagtitis ko. Ilang taon na pagtitiisan ko. Isang ayos na lang natin siguro. Isang celebration na lang. Magpa-5 na daw siya sa October. Sabi ko sa'yo. Sa Iron? Okay, sa ano, yung may Franco kasi malayo. Sa ano na lang, sa 26 sa 30, yung week ng isang celebration na lang tayo. Kaya Lola Joy, pag-birthday ni Kenny. Isa na lang yung kay Frank. Birthday? Ano? No, October ano ba si Candy? 32. 32. 30 po. 32 daw. 30. Birthday na si Pastor Robert. Huh? Pastor Robert. Bigyan na natin ito kay Pastor Robert. Kaya nga po eh. Walang anak yun, di ba? Pastor Robert? Ayun, nagpapakul na kita kay Pastor Robert. Birthday. Maganda bahay mo, maganda sasakyan. Mayaman yun. Gusto aga lang anak ni Pastor ngayon. Lagi pa yun, nagta-travel. Sama ka na doon. Punta kayong Japan. Hello po kay Pastor Robert. Thailand. Hello po kay Pastor Robert. Pakiampo na po ito. Pakiampo na po itong kapatid ko, Pastor. Ayun po. Sige po, happy birthday po sa mga October celebrants natin at happy anniversary. Sino po ang may blessing na gusto i-share sa akin? Sino? Ang blessing message sino? Sino? Sino po? Si nanay. Hindi na po magpapakalita. Kaban. Kaban, blessing. Sino ba blessing natin? Nakaraos ka na yung nagluto. Hindi ka nakakanta ng Sunday. Yun na. O sige po, kung wala, wala the first. Oh, yan, wala, lagot ka ma. O, una na ako, Matthew 11:28. Come unto me, all ye that are laboring and heavy laden, and I will give you rest. Sige. Para maniba kayo, roll the verse to Kuya 5. Kuya 5. Yes. Kahit ano, kung anong gusto mo. Parang din mo sa ng Bible. Genesis 1:1. Yung kay Franco na yung Genesis 1:3. Sige, kay Franco na lang. Franco. I roll the verse to Franco. Genesis. Lakas mo. Ikaw, maganda ka na. Naksan mo. And God said, let there be light. Memory verse. Sige, I roll the verse 2. Kanino Franco? Sino May ang kuya mo susunod? na, hindi pa si kuya. Sino ang susunod? Kuya 5. Kahit kung isang verse na. Taste and see. Ayun! Ayun. Ayun na! Oh, edi mo po na. At ayun na, nakatayo ka na eh. Hindi namin marinig ang sino. Nakasan mo lang. Kasi nagtulong lang ko. Lo, ako na muna. Oh, sige. Kaya na kung maya. Okay, pass the verse. Okay, Luke 1:37, King James Version. For with God nothing shall be impossible.
Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him. O fear the Lord, ye his saints, for there is no one to them that fear him. The young lions go lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Come, ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. That man is he that desireth the loveth many things, that he may see good. Keep thy tongue from evil, and lips from speaking God. Depart from evil and do good. Seek peace and mercy. Ang dami mo. Okay na daw si Lola Joy. Okay na si Lola Joy. Si comment the verse 2. Lola George. Sinong next? Give. Kuya? Si Kuya? Ito si Dayo. Si Inday daw. Sinday. Okay, what the verse to Kuya Kim? May alam yan, sige. Ako muna. Yung- First John 1:9. If we confess our sins, Ba't ako nakalola, Joy? Ayaw mo maubusan. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. I wrote the verse to kill. No coaching from the audience, please. Dio, meron ka na, Dio. Meron. Dito ka Lola. Sige, Kim. Tayo kang please. John 16:11. John 11 verse 35. Jesus wept. Wala ba ah? Next. Roll the verse 2. Inday. Kay Inday. Sinday. Bili ka na sa susunod. Last na. Sige, Genesis. Lakasan ka. Genesis 1:1. God created, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sino na yan? Next week ulit ha, kapag walang nag-share ng blessing, roll the verse tayo. Kaya dapat lagi kayong merong kabisado. Sige po, meron bang gusto mag-special number ulit? Wala na. Kung wala na po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Tawagin po natin ang preacher natin sa hapon na ito. Si Brother Charles Angel Rubia Bala. Rubio Bala. Tawagin po natin ang ating preacher. Salamat din po sa Panginoon sa bibigay po sa akin ng privilege na makapagsalita at makapagulong po. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Hiling ko po na tumayo po tayo na basahin po natin ang sabay-sabay ang talata, ang verse na binigay sa atin ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dito, Psalms 3, verse 3 to 4. But thou, Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of my head. I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy hill, Selah. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa privilege niyo po na binigay po sa amin. Pangunahan niyo po ito, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng talinuhan ng nakasalo para po may pahayag ang inyong salita, Panginoon. Sabihin niyo po ang bawat isa sa amin, buksan niyo po ang aming mga puso. Mapakinggan po namin ng tama, katotohanan po ang aming mga pahayag, Panginoon. Natin niyo po ang bawat isa sa amin, ganun po sa mga kapatid, mga attenders sa amin at sa kanilang bahay. Patawarin niyo po kami sa aming makasalan. Ito lang po yung namin sa Panginoon Jesus. Amen. Ito makakapo na po tayo.
pagpapatuloy lang po natin yung inaral po, yung lagi yung tinuturo ko, yung series ko po sa Salmos. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng chapter 3. So, ito po yung verse 3 to 4. Una po, nung nakaraang buwan, ang verse po na inaral natin is yung 1 and 2, kung saan pinapahayag dito kung anong ang sistema ni David, kung anong nangyayari sa kanya. Na sinasabi dito, siya ay tumatakbo papalayo sa kanyang anak na si Absalom. Nagtakwil ang kanyang anak na rebelde laban sa kanya. At tinutuki siya ng mga nila Absalom at ng mga dating nasasakupan ni David, ng mga tagasunod ni David. Dumadami sila na nagbibigay ng bigat kay David, na nagpapahirap sa kanya. At nagsasabi pa na si David daw ay walang tulong na makukuha galing sa ating Panginoong Diyos. Pero dito sa verse na to, pinapakita dito ni David na kung may kaaway man siya, may mga kaaway siya, hindi niya unang hakbang na gumante o lumaban sa mga kaaway niyang to. Kundi ang una niyang ginawa, kinausap niya ang Panginoon, humingi siya ng tulong, ng gabay, at kaya natin himayin po natin ang verses na to. Sabi po dito, "But thou, O Lord, art a shield for me." Ano bang ipinapahayag ni David dito sa verse na to? Nang binanggit to ni David, ang shield, pinapahayag niya ang kabuang protection ng Panginoong Diyos sa kanya. Sa Hebrew, ang salitang ito ay tumutukoy sa palangga, bilang palangga na nakapalibot sa kanya. Hindi lamang sa harapan niya, kundi palangga pati na sa likod, sa kanyang gilid, sa kanyang itaas, at sa ibaba. Kumbaga nakapalibot sa kanya. Pinapakita nito na sa gitna ng kaguluhan at panganib, kinikilala ni David na ang Diyos mismo ang bumabalot sa kanya ng proteksyon mula sa mga kaaway sa labas at mula sa takot sa loob. Hindi lamang sa pisikal na depensa ang ibinibigay ng Diyos kay David. Siya rin ay nag-iingat ng puso at pananampalataya ni David. Sa panahon ng pinagtaksilan siya ng kanyang anak, ng mga dati niyang nasasakupan, tanging ang Diyos ang naging sigurado at matatag sa nakakalungan niya. Ang deklarasyong ito ay hindi isang pagbubulag-bulagan sa sitwasyon ni David, kundi pagpapahayag ng tiwala sa katangian ng Diyos bilang tapat na at makapangyarihan. At sa atin, mga mananampalataya, para sa atin, sa panahon natin yun, sa ating buhay, maraming anyo ng panganib o problema na dumadating sa atin. Pwedeng emosyon, spiritual, problema sa spiritual o physical. Madalas natin itong harapin ng nag-iisa. Ngunit itinuturo ng verse na to na ang tunay at kumpletong palangga o shield ay ang ating Panginoong Diyos. Sa bawat krisis maaari natin kilalanin muna ang prinsesya ng ating Panginoong Diyos bago tayo magdesisyon sa kung anong kilos ang ating gagawin sa tuwing tayo may problema. Ipanalangin natin ng malakas at tapat ang ating mga nararamdaman na problema na kinakaharap, gaya ng ginawa ni David. Sa ganung paraan, mananatili ang matatag at may kapanatagan sapagkat alam mong hindi ka nag-iisa, kundi nakabalot ka sa kanyang palangga o sa shield na ibinibigay sa iyo ng
Panginoon. At sabi pa dito, may glory. Ano bang nilalarawan ni David dito? Sa glory na to, sa Tagalog, kaluwalhatian. Nang tawagin ni David ang Diyos na may glory, pinapakita ni David na ang tunay na karangalan at dangal ay hindi nakasalalay sa trono o tagumpay o reputasyon na nakakamit ng isang tao, kundi sa presensya at pagpapahalaga ng Diyos sa kanya bilang anak. Pinaalis si David mula sa kanyang trono at hinamak ng marami. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nakita niya ang Diyos bilang kanyang glory, kanyang kaluwalhatian. Ang pananaw na ito ay nagbabalik ng lakas ng loob sa kanya. Kahit na inaakusahan siya at pinagtatawanan ng mga kaaway, hindi nawala ang kanyang dangal sapagkat ang Diyos mismo ang nagbibigay nito sa kanya. Ito ang nagpapakita na ang pagkakakilanlan ng isang mananampalataya ay hindi nakatali sa opinyon ng tao, kundi sa pagkakaunawa sa ating Panginoong Diyos. At para sa ating mga tao, sa panahon ngayon, madalas sinusukat ng lipunan ng ating kaluwalhatian, ating glory sa posisyon or sa tagumpay o sa ari-arian na meron tayo. Kapag nawala ang mga ito, nararamdaman natin na para rin tayong walang halaga. Ang halimbawa dito ni David ay paalala na ang ating karangalan ay hindi nagmumula sa tao, kundi sa ating Panginoon lamang. Para sa atin, sa atin, kapag nakakaranas tayo ng paghamak ng ibang tao, ilapit natin ito sa ating Panginoong Diyos. O kung may problema man tayo na nararanasan, ilapit natin ito sa ating Panginoong Diyos. At ipaalala din natin sa ating sarili. At sabihin natin na ikaw lang, Panginoon, ang aking glory. Ikaw lang ang aking kaluwalhatian. Magbigay ng oras sa salita ng ating Panginoong Diyos para matutunan kung paano niya tayo tinitingnan ang kanyang mga anak na pinatawad at tinanggap at pinangaralan kay Kristo. Sa tuwing nakakaranas ng kahihiyan, tandaan natin na may Diyos na nagmamahal sa atin at nagkakaloob ng tunay na dangal na hindi kayang alisin ni naman. Ito ang magbibigay lakas sa atin na magpatuloy kahit sa gitna ng paghamak o pag-uusig sa atin ng ibang tao o sa mga problema na dumadating sa atin. Sabi pa dito, the lifter up of my head. Ang verse na to, o yung salita na to, ay isang makapangyarihang larawan na nagpapanumbalik at pag-angat sa atin. Kapag nakatungo ang ating mga ulo, ito'y tanda ng, halimbawa, tanda ng lungkot o hiya o pagkatalo. Sa sinasabi ni David dito, kinikilala niya na kahit siya'y nasa ilalim ng matinding kahihiyan at pagdurusa, ang Diyos mismo ang magtataas muli sa kanya. Hindi lamang ito pag-angat sa damdamin, kundi pag-angat sa posisyon, karangalan at kagalakan. Sa paglipas ng panahon, pinapanumbalik ng Diyos si David sa kanyang trono. Kaya pinapakita ng katagang ito, ng salitang ito, na ang pag-asa ng pananampalataya. Ang pag-asa ng mananampalataya. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagtanggol, kundi tagapagdumbalik ng dangal at kagalakan sa ating. At para sa atin, mga mananampalataya ngayon, lahat tayo ay dumadaan sa mga panahong nakayuko ang ating ulo.
na may problema tayo, may hinaharap tayong pagkabigo, o di kaya may kasalanan tayo, o paghamak, o hinahamak tayo ng iba, o inuusig tayo ng iba. Ang pag-asa natin ay nasa Diyos lamang, na nagtataas muli ng ating ulo. Kapag nadarama mong bagsak ka, huwag manatili roon. Huwag kang mananatili sa ganung sitwasyon. Manalangin ka. Sa panalangin, ilapit ang iyong sitwasyon at banggitin ng malinaw. Panginoon, Ikaw ang nagtataas ng aking ulo sa tuwing ako'y nakayuko sa aking mga problema. Pwede rin natin pagbulay-bulayan ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos tungkol sa pagnunumbalik at pagpapatawad. Maaaring may pag-usap tayo sa mga kapwa nating mananampalataya na makapagpaalala ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Pwedeng kapatid natin si Ate Dory, si Pastor, yung mga mas malalim sa atin kung sakaling may nagkukulang tayo sa ating Panginoon. Sa paggawa nito, na mararanasan natin na unti-unti tayong tinatayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating loob at ating pag-asa. Hindi man agad may babalik ang lahat ng ito, mararamdaman mo na may Diyos na hindi nag-iiwan at handang magpataas sa iyo sa kanyang tamang panahon. At bakit mahalagang makita yung tatlong to? Yung sabi ko nga kanina, yung tatlo, yung shield, yung depensa, yung glory, yung karangalan, at yung kagalakan na mararamdaman natin kung tayo may Panginoon. Bakit mahalagang ito makita yung tatlong to sa gitna ng ating pagsubok? Malaga ito sapagkat binago ng pananaw ng ating reaksyon sa pagsubok. Kung nakikita natin ang tatlong to, yung tatlong pagpapala na to ng ating Panginoong Diyos, yung depensa, karangalan at kagalakan, natututo tayong magtiwala kahit sa gitna ng panganib o ng ating paghihirap. Kapag alam mong ipinagtatanggol ka ng ating Panginoong Diyos sa mga problema ito, hindi ka lubusang matitinag ng mga pag-atake ng tao o ng mga kaaway. Kapag batid mo ang iyong karangalan ay nasa Diyos, hindi ka nasisira. Hindi naisira ng kahihiyan at pag-uusig. At kapag natutuklasan mo na may kagalakan sa Kanya, sa ating Panginoon, nagkakaroon ka ng pag-asa sa gitna ng problema mo. Ang tatlong ito ay parang haligi ng ating tahanan. Una, yung depensa, kung saan ito yung nagsisilbing pader. Karangalan, ito yung nagsisilbing bubong. At kagalakan, ito ang nagsisilbing ilaw sa ating tahanan. Ito ang bumubuo ng matatag na tiwala sa ating Panginoong Diyos na hindi natitinag ng panlabas na kalagayan natin. At sa atin, sa tuwing mararamdaman mong ito, na mahina ka, ipanalangin at ipahayag ito. Panginoon, Ikaw ang aking depensa, karangalan at kagalakan. Ang simpleng pagsasali na ito o sa gawain nito is makakatulong ito para i-orient ang ating mga sarili, ang ating mga isipan mula sa problema tungo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ganung paraan, kahit sa gitna ng pagsubok, naging aktibo ang ating pananampalataya at nararanasan mo ang mga tatlong ito na pagpapala ng ating Panginoong Diyos na bumabalot kay David noon at ibinibigay din ng Diyos, ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak ngayon. Dito sa verse 3, ano ang pagkakaiba ng pananaw ng tao at pananaw ng Diyos sa isang nagdurusang mananampalataya? Ang tao ay karaniwang tumitingin sa panlabas na kalagayan, sa posisyon, sa reputasyon, sa tagumpay o sa pagkatalo. Kapag nagdurusa ang isang mananampalataya, iniisip ng mundo na
iniwan na siya ng ating Panginoong Diyos. Katulad ng sinabi nga doon sa verse 2, na wala nang tulong na matatanggap si David sa ating Panginoon. Ngunit, iba ang pananaw ng ating Panginoong Diyos. Ang pagdurusa ay hindi tanda ng pag-abandona, kundi madalas ay bahagi ng kanyang plano upang palalimin ang pananampalataya at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Kahit nag-iisa at hinahamak ang isang mananampalataya sa paningin ng tao, kahit hinahamak ang isang mananampalataya sa paningin ng tao, sa paningin ng Panginoong Diyos, siya ay protektado, pinararangalan, at may kagalakan. Ang pananaw ng Diyos ay nakatuon sa hinaharap at walhatian at sa pagbabago ng karakter ng isang tao o ng isang mananampalataya, hindi lamang sa kasalukuyang kaginhawaan. At sa atin, bilang sa atin mga mananampalataya, kung madalas tayong nabibigatan sa paghatol o opinion ng ibang tao sa atin, paalalahanan natin ang ating mga sarili na mas mahalaga ang pananaw ng ating Panginoong Diyos. Sa tuwing may narinig kang negatibong salita laban sa iyo, dahil sa iyong pananampalataya, tumigil ka sandali at itanong mo sa iyong sarili, ano kaya ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos tungkol sa akin, sa kanyang mga salita? Diba? Alalahanin mo ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos at ipanalangin ang mga iyon araw-araw. Sa ganitong paraan, unti-unting nababago ang iyong pananaw mula sa pansamantala at panlabas na opinyon ng tao tungo sa pangmatagalang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Ito ang magpapatatag sa iyo, sa iyong pananampalataya, kahit sa gitna ng paghamak at pag-uusig ng mga kaaway. Tungo naman tayo sa verse 4, sabi po dun, I cried unto the Lord with my voice. Ano ba ang pinapakita dito ni David? Pinapakita ng pahayag na ito ang katapatan at sigla ng panalangin David. Sa Hebrew, ginagamit niya ang pandiwa o na nagpapahiwatig ng isang tuloy-tuloy at masiglang sigaw. Hindi basta pabulong lamang, kundi pasigaw. Sabi niya ito, with my voice. Alam ni David na naririnig ng Diyos kahit ang tahimik na dasal, kahit tahimik na panalangin. Ngunit pinili niyang ilakas ang kanyang tinig bilang pagpapahayag ng lubos na pagdepende sa ating Panginoong Diyos. Ito ay tanda rin ng pananampalatayang aktibong lumapit sa ating lumapit at hindi natatakot sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng ingay at panlalait ng kanyang mga kaaway, pinili ni David na ang sigaw niya sa Diyos ang maging mas malakas. Pinapakita dito na sa tunay na panalangin, ang puso at bibig ay nagkakaisa. Ang panloob ng pananampalataya ay pinapahayag ang panlabas na tinig. At para sa ating mga tao, sa ating mananampalataya, para sa atin, madalas tayong nagdadasal sa isip lamang natin, minsan pabulong, baga yung tayo lang din makakarinig. Hindi ito masama, hindi masama na gawin ito. Ngunit may panahon na kailangan ilabas natin ng malakas ang ating mga pagdaing, lalo na kapag mabigat ang ating kalooban. Ang pagbigkas o pagbigkas ng malakas ng ating panalangin ay tumutulong para mas maramdaman natin ang ating pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Kapag nag-iisa tayo, sa lugar natin, sa kwarto, o saan tayo mag-isa lang, hindi naman masama subukan natin na ilakip ang ating tinig sa ating tinig sa panalangin.
sabihin ng malinaw ang ating sitwasyon at emosyon sa Panginoon. Tanda din ng mas mahalaga ang puso kaysa sa lakas ng salita. Kahit huwag ikumpara ang ating sarili sa iba. Ang mahalaga ay ang tapat at buhay na pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Sa ganitong gawain, mas mararanasan natin ang presensya niya. At magkakaroon tayo ng kapanatagan at lakas sa kabila ng kaguluhan o ng ating mga problema. Bakit mahalagang marinig natin mismo ang ating panalangin? Bakit hindi lamang dapat tahimik? Mahalaga ito sapagkat ang pagbigkas ng malakas ay may epekto rin, hindi lamang para sa ating Panginoon, kundi para na rin sa atin mismo. Hindi nangangailangan ang Diyos ng malakas na tinig ng panalangin para marinig tayo. Ngunit ang ating pananalita ay nakakatulong upang maging mas malinaw ang ating isip at puso, ang ating mga kahilingan. Sa Old Testament, madalas na binibigkas ng malakas ang panalangin bilang tanda ng pagbubuhos ng puso sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kapag naririnig natin ang ating mga sariling tinig, nagkakaroon tayo ng impresyon sa ating damdamin na tunay natin na ilalapit ang ating mga problema. Ang panalangin ay nagiging mas personal at mas masigla. Kahit nang sabihin ni David dito na with my voice, pinapakita niya ang masidhing damdamin at pananampalataya sa kanyang pananalangin. At sa atin, kung nais natin na lumalim sa panalangin, lalo na sa mga bagong Kristiyano, lalo na sa akin, subukan natin isabuhay ito at magtakda ng oras kung saan maaari kang manalangin ng malakas nang walang makaka-istorbo sa'yo. Sabihin ng malinaw ang mga bagay na pinapasalamat at mga hinihiling natin sa ating Panginoong Diyos. Pansinin kung paano magbabago ang mga bagay na pinapasalamat natin. Paano magbabago ang ating mga emosyon, ang ating pananaw habang naririnig mo ang ating habang naririnig natin ang ating mga sariling tinig. Maaaring gumamit tayo ng hindi lang sa panalangin, pwede rin sa pag-awit ng mga himnal kung saan na-express natin yung nararamdaman natin. Dito, may isa pang tanong dito. Ano ang pinapakita na tugon ng ating Panginoong Diyos sa salitang to na and He heard me out of His holy hill? Pinapakita ng tugon na ito ang katiyakan ng pakikinig at pagtugon ng ating Panginoong Diyos. Ang holy hill ay tumutukoy sa bundok ng Zion, ang lugar ng kanyang presensya at kabanalan. Nasa Old Testament ay sumasagisag sa kanyang pamumuno at sa kanyang tipan. Ang sabihin ni David na He heard me out of His holy hill, kinikilala niya ang ating Panginoong Diyos na nakaluklok sa kanyang trono, na pinaninirahan ng kaluwalhatian, ay may kakayahang makarinig at tumugon sa isang taong nagdurusa. Ito ay larawan ng isang makapangyarihang hari sa personal na nagkakaloob ng tulong. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating panalangin, siya rin ay kumikilos ayon sa kanyang sa kanyang kagustuhan at tipan ng biyaya. Ang pananampalatayang ganito ay nagbibigay tatag kay David sa gitna ng panganib. At sa atin, kapag nanalangin tayo, madalas nakikita natin ang problema at hindi ang trono ng ating Panginoong Diyos. Dito tayo tinuturuan na mag-angat ng ating pananaw. Ang ating panalangin ay tumatagos hanggang sa trono ng hari sa langit.
umaabot doon ang ating panalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yung katulad niya sinabi ni Pastor kanina na siya yung nagiging yung sinabi ni Lolo Mac. Ang tawag ng Pastor? Intercessor. Sa buhay natin, maaari natin gamitin ang katotohanan na ito upang magkaroon ng kapanatagan. Halimbawa, kapag may suliranin sa ating pamilya o sa ating trabaho, alalahanin natin na may Diyos sa banal na burol na nakikinig at hindi kailanman nagkukulang. Ang pag-alala na may makapangyarihang Diyos na nakikinig at tumutugon ang magpapalakas sa iyong pananampalataya at magbibigay ng pag-asa sa bawat araw. Paano pinapalakas ng nakaraang pagtugon ng ating Panginoong Diyos ang ating pananampalataya para sa hinaharap natin? Ang mga dating karanasan ng katapatan ng ating Panginoong Diyos ay nagiging patotoo at pundasyon ng pananampalataya natin sa susunod na laban. Dito sa Psalms 3 verse 4, sinasabi dito ni David na He heard me, parang isang alaala na nakaraan na nagpapatibay ng kasalukuyan. Ganito rin ang ginawa ni David sa iba pang mga Psalms. Binabalikan niya ang mga kabutihan ng ating Panginoong Diyos para magkaroon ng lakas ng loob. Kapag nakita natin kung paano tayo sinagot ng ating Panginoong Diyos noon, mas madali tayong umasa na tutugon siya muli ngayon. Hindi nagbabago ang kanyang pagkatao at ang kanyang tipan. Kahit ang mga lumang biyaya ay palatandaan ng mga bagong biyaya na darating sa atin. Ito ang nagtutulak sa atin na magpatuloy at hindi mawalan ng pag-asa. Kung dumating ang bagong pagsubok sa atin, balikan natin yung mga iyon, yung mga nakaraang ginawa ng Panginoon Diyos para sa kanyang mga hinirang, at alalahanin na siya ang parehong Diyos na tumulong sa iyo noon. Maaari mo ring ibahagi ang mga patotoong ito sa pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kilala, para sila man ay palakasin. Sa ganitong paraan, magiging buhay ang inyong pananampalataya at hindi basta alaala. Ang pag-alala sa nakaraang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay nagiging parang gasolina na parang sa panibagong pag-asa at katapatan sa hinaharap. Sa ganito, kahit matindi ang problema natin, makakaya mong magsabing ang Diyos na tumulong noon ay tutulong muli sa akin ngayon. Ano ang tinuturo sa atin itong Psalms 3 verse 4 tungkol sa ugali ng isang mananampalataya kapag may problema na dumadating sa kanya? Tuturo dito na sa atin na ang unang hakbang ng isang mananampalataya ay manalangin. Hindi mag-alala sa ating mga problema. Hindi pinapakita ni David na una siyang gumanti o tumakbo o nagreklamo sa nangyayari sa kanya. Sa halip, sinabi niya, I cried unto the Lord with my voice. Ang ugali na ito, gawin na to, ay bunga ng pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi lamang tumatawag sa oras ng kaginhawaan, kundi mas lalo na sa oras ng kanilang mga problema. Ito rin ay ugali ng patuloy na pag-asa, hindi lamang minsan, kundi paulit-ulit. Dahil ang pananalangin ay hindi isang parang emergency button na lamang, kundi isang lifestyle ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang ganitong ugali ay nagpapakita na kilala natin kung sino ang ating kanlungan. At hindi tayo umaasa sa ating sariling mga lakas, sa ating sariling kakayanan. At para sa atin, natural ang mag-alala o magplano
agad kapag tayo may mga problema. Ngunit tinuturuan tayo ng verse na to na bago pa man tayo gumawa ng hakbang, manalangin muna tayo. Idulog natin ang ating mga problema o mga nararanasan sa ating Panginoong Diyos. Subukang gawing unang reaksyon ang panalangin. Halimbawa, kapag may biglaang balita ng sakit, ng problema sa pera, o conflict sa pamilya, huminto ka sandali at manalangin bago ka magsalita o kumilos. Sabihin sa Diyos ang nararamdaman mo at tilingin ang kanyang paggabay. Ang ganitong ugali ay magbibigay ng kapayapaan at karunungan. Habang ginagawa mo ito, masasanay kang ilapit agad ang ating mga problema o ang lahat ng ating gustong sabihin sa ating Panginoong Diyos. At mararanasan natin na siya ang iyong tagapagligtas sa oras ng panganib sa ating mga problema. Sa ganitong paraan, ang pananalangin ay nagiging likas at nagbubunga ng mas matibay na pananampalataya. Mahalagang tandaan natin yung 6 na yun. Una, yung sa verse 3, ang Panginoon ang ating depensa, ang ating karangalan na nag-aangat at ang ating Panginoon ang nag-aangat ng ating ulo. Ito yung tatlong pagpapala na binibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. At ang Panginoon din ang ating malalapitan sa oras ng ating mga problema. Tandaan nyo din, sa tuwing tayo nananalangin, asahan nyo na nakikinig ang ating Panginoong Diyos. At alalahanin nyo din na sa pakikinig ng Diyos sa kanyang mga anak ay tutugon siya. At para sa lahat ng mananampalataya, sa totoong mananampalataya na pinili ng ating Panginoong Jesucristo, yung 6 na yun ay yung 6 na pagpapalang ito ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating protection, ang ating Panginoong Jesucristo ang ating protection, kung saan sa krus siya ay tumanggap ng lahat ng galit ng ating Panginoong Diyos upang tayo maligtas. Siya ang ating karangalan. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating karangalan, kahit tayo makasalanan at hindi karapat-dapat, ibinihis niya sa atin ang kanyang katuwiran at ginawa tayong mga anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo din ang nag-aangat sa atin mula sa hiya, pagkatalo, sa ating kasalanan. Ibinangon niya tayo tungo sa bagong buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo rin ang ating daan ng panalangin. Sa kanyang pangalan, nakalalapit tayo ng may katapangan sa ating Panginoong Diyos Ama. Ang Panginoong Jesucristo rin ang garantiya ng pagtugon ng Diyos Ama dahil siya ang namamagitan sa kanan ng ating Panginoong Diyos. Tiyak naririnig niya ang ating mga daing, ang ating mga panalangin. At sa bawat pag-alala natin sa kanyang ginagawa sa krus, sa kanyang ginawa sa krus, at sa muling pagkabuhay, tumibay ang ating pananampalataya para sa hinaharap. Kaya sa lahat ng bagay, ang lalong natatanggap natin ay hindi galing sa atin, kundi galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kay Kristo na tayo nakatayo, ang kanyang mga pinili, at sa kanya sila may pag-asa. At doon lang po natatapos ang ating pag-aaral. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga aral na ibinigay niyo sa amin, Panginoon.
Naway magamit po namin ito, maalala po namin. Naway gabay niyo po kami sa buhay sa araw-araw. Ingatan niyo po kami. Naway magamit po namin ito, lalo-lalo na ang mga bagong mga Kristiyano, bagong tagapaginig, na siyang nakakarinig ng inyong mga salita, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang. Ito lang po ang aming hinihiling, nadalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo bilang pagkatapos ng ating pagkakailangan. Anong panay? How great you are. How great thou art. 166. Hindi, tatayo tumayo po tayong lahat. Pagbukas kayo sa hymn number 166. Ang patayin lang po natin ay 1, 2, and 4. 166, 1, 2, and 4. Nandiyan na po ba ang lahat? Sabay-sabay po namin ulitin. On the first verse, ready, sing. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sins. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and dare proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how
gawain. Salamat, Panginoon, sa mga mensahero na ginamit mo sa araw na ito. Salamat po sa dedikasyon ng bawat isang mag-aaral at magtulong, Panginoon, ng mga salita. Nawa na papurihan namin kayo, Panginoon, sa lahat ng mensahe na baba sa aming pulpito. At dalangin namin, Panginoon, na pangunahan nyo ang aming mga kababalihan mamaya sa pagtuturo sa mga bata, Panginoon. Magdala pa rin kayo ng maraming kaluluwa pa, Panginoon. Salamat rin sa lahat ng bisita at kaluluwang nakikinig sa araw nito. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa lahat. Tapos na po tayo.